Yung sa amin kasi, parang yung pinaka-konsepto ng pakikilahok, parang nire-recognize mo yung halaga ng bawat tao. At dahil mahalaga siya, pinapakinggan mo at binibigyan mo ng boses siya para sabihin sa iyo kung ano yung kanyang pangangailangan at palagay niya paano niya bibigyan ng solusyon ang kanyang mga pangangailangan. Yung sa Naga po, nabigyan ng boses yung mga maliliit kasi binigyan sila ng pagkakataong makilahok. Halimbawa, meron kaming empowerment ordinance na pinasa ng aming City Council. Yung empowerment ordinance parang hinihikayat niya yung lahat na sektor, kahit malalaki ito o maliliit na sektor, na mag-organisa. At yung lahat na organisadong sektor may karapatan na magpadala ng kanilang kinatawan sa Naga City People's Council. At yung Naga City People's Council may kinatawan sa lahat na komite ng City Hall, magmula sa pag-conceptualize pa lang ng mga programa, hanggang sa pag-implement nito, hanggang sa pag-monitor, hanggang sa pag-evaluate, kasali sila. Sa Naga, naging epektibo ito dahil mula sa umpisa pa lang, pinapakinggan na yung pangangailangan ng mga maliliit. Yung asawa ko naman, si Jessie, nung nagsimula kasi siyang maging mayor, kalaban niya yung City Council. Kaya sinasabi niya, kung hindi ko makakakampi yung City Council, mas mabuti pa na yung didiretso na lang ako sa tao. At nung dumiretso nga siya sa tao, nakita niya na parang mas maganda patuloy nakakampi yung mga tao. Walang monopoliya yung mga city officials sa paghanap ng solusyon ng mga problema ng tao. Pero parang yung mga iminumungkahing mga solusyon ng mga tao, parang mas magaganda pa sa naiisip nila. So dun nag-umpisa yung pagbibigay ng mas malaking puwang para sa mga taong makilahok. Sa paniniwala na pag yung tao naiintindihan niya kung anong nangyayari sa kanyang gobyerno, mas nagtitiwala siya dito. At yung gobyerno naman, pag alam niya na alam ng tao yung kanyang ginagawa, mas sinusubukan niya pang linisin yung sarili. So parang it works both ways, na yung tao mas nagiging empowered, yung gobyerno naman mas nagiging malinis.